Salumbides, abangan mo. I-repost ko yan dito sa Facebook kung paano niya minura ang Diyos. Di ba? Kasi demonyo siya eh. Demonyo. Eh sabi nga niya, pinagmamalaki nga niya, itong bibig na to, bigay ito ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, magmura ka ng magmura para umayo sila. Tingnan mo yung blasphemy. Si Kristo ba nagturo sa tao na magmura ka ng magmura? Grabe ah. Pero yung mga, anong ginawa ng mga grabe ah, sinabi niya yun ah. Kaharap niya si Kibuloy. Mga kaibigan, si Kibuloy ang kaharap niya at yung mga audience sa SM9. Alam niyo ba, nagpalakpakan pa. Si Kibuloy na sinasabing pastor, my God, di ba dapat ang gagawin, kung si Kibuloy ay tunay na pastor, dapat ang ginawa niya, during that time, agad-agad, ay kanyang tinama. Sana tinama niya agad-agad si Duterte. Kaso hindi nga siya totoo eh, siya isang kulto. Dapat during that time, sinabi niya kaagad dapat kay Duterte na, pare, or ano bang tawag niya kay Duterte? Oh, Mr. President, mawalang galang na kasi mali po yan. Ang nakalagay po kasi sa Biblia, ganito, na ang bibig natin ay huwag natin gagamitin sa mga cursing, sa mga masasamang bagay, dahil dapat at lumalabas lang sa bibig natin ay mga mabubuti. Pastor siya. Dapat during that time, ay tinama niya kaagad si Duterte. Pero anong nangyari? Nagpalakpakan sila, hiyawan pa sila. Yan kayo mga DDS. Kayo ay mga demonyo. Hindi niyo pwedeng pasinungalingan yan na kayo ay mga demonyo. Bakit? Eh meron bang mga anghel na natutuwa sa kasamaan? May mga anghel ba na pumapalakpak habang sinasabi ni Duterte na yung bibig daw niya, bigay daw ni Jesus. At ang sabi daw ni Jesus, magmura ka ng magmura para tumino yung mga yan. Hindi yan mapapabulaanan dahil may video. O, diba? Wala kayo. Kaya lahat ng mga sinasabi ko dito, may video. Kaya wala kayo, hindi ninyo maribat yung mga sinasabi ko. Kaya lahat ng sinasabi ko, may video with supporting evidence. Diba? Kaya, sorry na lang kayo. No? Kaya nga, kinarma, ayun, nakulong. Nakakulong na sa malayong lugar. Uuwi siya pagbangkay na. Correct, kaya kinarma. Kasi pati Diyos ginagamit sa katarantaduhan niya. Biruin mo sabi niya, itong bibig ko, bigay ito ni Jesus. Sabi niya, magmura ka ng magmura para matuto silang lahat. My God! Never nagturo si Kristo na magmura ang tao. Grabe, no? Palamura. Demonyo kayo. Dahil, bakit kayo demonyo? Natutuwa kayo eh. Natutuwa kayo na minumura niya ang Diyos. Sino ba ang natutuwa kapag minumura ang Diyos? Di ba yung demonyo? Kaya, demonyo kayo. Diba? Sino ba ang natutuwa kapag minumura ang kapwa, Papa sa Roma, ang mga kaparian? Di ba demonyo? Pwede demonyo kayo. Yun lang yun.
Abangan natin tong fight of the century. Sige, abangan natin to. Si General Torre at saka si Baste. Itong si Baste, puro ano lang to eh. Puro kaing-ingan lang to eh. Mm. Uy, sabi ni Naomi Policarpio, ano alam mo sa Bible? Ay. Ano daw ang alam ko sa Bible? Hindi yata niya. Wala siyang kalam-alam no. Na nabasa ko ang Bible 2 times from Genesis to Revelation. At ako ay Bible person since elementary. No? At ako ay naging Bible teacher, no? Sa mga bata. At hindi rin niya alam na ako ay Bible study teacher, no? Sabi niya, ano daw ang alam ko sa Bible? At hindi rin niya alam na napakarami ko ng pinagdaanan ng mga seminar about the Bible, international pa. Tapos tatanungin niya ako kung anong alam ko sa Bible. Are you kidding? Papatawa ka? Papatawa yata siya. No? Ay, naku, ang mga DDS, nakakatawa talaga sila, no? Hindi bang wala silang kalam-alam? Hindi bang dahil sa kanilang pagiging panatiko, ay wala na silang utak. So mga kaibigan, pasadaan lang natin ang konti ito, no? Bilyonaryo. Ayon po sa social media to, bilyonaryo. LA Police Initial Report. No? Bilyonaryo. Tantoco. Tungkol po ito sa issue ni Paulo Tantoco, no? Na pilit na binubuhay no, ng mga DDS. No? So, sabi po dito, LA Police Initial Report, Tantoco took cocaine, marijuana before he died. No? Bilyonaryo. Rustan's heir, Paulo Tantoco, took cocaine and marijuana before his death, according to preliminary report by Los Angeles Police. Based on the official report obtained by Billionario.com, Paulo and his wife, Deputy Social Secretary Dina Arroyo, had been in the U.S. since early March to visit family. They checked into the Beverly Hills Hilton Hotel on March 3. So maaga pa pala, nandoon na pala si Paulo Tantoco tsaka yung kanyang asawa, nandoon na pala sa Beverly Hills Hotel, maaga pa lang, no?
Wala pa doon si Elisa, ay nandun na pala itong mag-asawa, no? So, they checked into the Beverly Hills Hilton Hotel on March 3, where according to Dina, the couple had been using cocaine, cannabis, and alcohol. Cannabis, marijuana, no? Cocaine, marijuana, and alcohol. So, pinagsama. Then, sabi dito, it made me shed tears. Nena Tantoco calls for compassion. Tells Amy Marcos, First Lady had no role in Paulo's death. No? So, Nena Tantoco has publicly appealed for compassion and truth following the death of her son, Paulo Paui V. Tantoco in Beverly Hills Hotel earlier this year, urging the public not to politicize the tragedy or target those uninvolved. On March 8, Dina said Paulo used cocaine at around 2 a.m. Grabe, no? Nag-cocaine daw, 2 a.m. Then, nag-marijuana naman nung 3 or 4 a.m. to help him sleep. She believes he woke up around 11 a.m. and had gone into the bathroom. Rina told investigators she cannot confirm or deny whether he used drugs again while in the bathroom. When Paulo came out, he looked pale and sweaty. He said he did not feel well, Dina said. Moments later, he collapsed in front of her. She called the hotel front desk for help, where the staff tried to revive him, followed by police and paramedics. Despite being given Narcan and CPR, Paulo was declared dead at 12:05 p.m. This was reported. Recent drug use toxicology testing shows the presence of cocaine metabolites. The stimulant cocaine can cause adverse cardiovascular, central nervous system, and metabolic effects leading to death. Given the circumstance and family history, there is probable atherosclerotic cardiovascular disease. Due to cocaine use, manner of death is an accident. So na-trigger po dahil sa paggamit niya ng cocaine, mga kaibigan, na-trigger po kasi meron na siyang sakit, may nararamdaman na siya. So lalong na-trigger, yun po ang naging dahilan, no? Cocaine effects na. Tama nga, cocaine effects. So mali yung sinasabi ng mga DDS na overdose daw sa cocaine. So ito, ang report po kasi sa police, no, ay cocaine effects. So, epekto nga po ng cocaine kung bakit siya namatay. Dahil na-trigger, no, yung kanyang mga sakit dahil sa cocaine. So, ito po, pinapakita lang po dito ng isang tao na nagko-cocaine. Lalong-lalo na kung madalas kang mag-cocaine, mga kaibigan, pinapakita lang dito na hindi tatagal ang buhay mo. Katulad po nitong si Paui Tantoco, 44 years old, batang-bata. Namatay po siya, no? Kasi yan po ang sinasabi. Kapag ikaw ay gumagamit ka ng cocaine, mamamatay ka talaga ng maaga. Tingnan niyo po sina Whitney Houston. Whitney Houston, bata pa po yun nung namatay. Hindi pa umabot ng 60, hindi pa umabot ng bata pa po yun nung namatay. Hindi katulad kay Mariah Carey, si Mariah Carey yung karibal niya, di ba? Yun yung favorite ko si Mariah Carey, no? Yung karibal niya si Mariah Carey, ano po yun? Kumbaga healthy living, wala siyang pinagbabawal na gamot. Kita mo buhay pa rin siya hanggang ngayon. Yan po yun. Yung mga nagko-cocaine po, yung mga gumagamit po ng bawal na gamot, hindi po tumatagal ang buhay. Kaya nga, nakakatawa, itong mga DDS na ini-insist nila na nagko-cocaine daw, bangag-bangag daw si PBBM, na everyday daw bangag. Hello, tingnan niyo yung Pangulo natin, no? 67 years old. Alive and kicking. Ang ganda ng katawan.
nag-ano pa, kung ano-ano pang mga ginagawa sa gym. Maayos ang pag-iisip. Evidence na hindi siya nagko-cocaine. Kasi, mga kaibigan, makes sense ha. Isa lang ang kidney ng Pangulo natin. Isa lang ang kidney niya. Tapos, kilala siya na asthmatic. Diba, meron nga siyang interview kay Karen Davila. Oh. Nag-try ka ba na mag-Mary Jane? Nag-try ka ba gumamit ng illegal substance? Yung sabi niya, oo,